2 AM pa lang, gising na nga ang momshi nyo at inabot talaga ako ng gutom. Tapos meron pa palang isang burger dito kasi ito nga yung burger na para sana sa landlord ko. So para hindi masayang, kinain ko na muna dahil nagugutom na rin ako. And then after nga niya, nagsimula na rin ako magsalang dito. Sobrang dami ko nang nalabhan kahapon, yet marami pa ako natitirang labahin dito. Dahil gabundok nga talaga itong labahin naming naipon. Dito sa may taas, nagpalagay pala ako ng 2 bakal dito kay Pinggoy. Tas tinalian niya na mahigpit na alambre para maging sampayan namin. Nilabas ko na nga itong calendar dito para naman kahit papaano naiiba namin. Kasi kapag sa sala yan, hindi namin napapansin. Na-stuck talaga kami sa isang petsa. Nakadalawang salang na pala ako sa washing machine at isasampay ko na nga siya. Paano ba naman hindi ko agad na isampay yung una? Kasi habang nandito nga ako sa labas, nag-e-edit na rin ako. So, hindi ko na mamalaya na, nakadalawang salang na ako. So, ayan na nga at for the sampay na nga ang person. Nakakatuwa rin talaga na nagbago na yung sleeping pattern namin ni Pinky dahil talaga madaling araw pa lang gising na kami. At least talagang hindi na siya nahihirapan every time na papasok siya sa school. Dahil pandesal lang trip ni Pinky for breakfast, umalis sila ni Pinggoy, nagpunta sila doon sa bilihan ng pandesalan sa amin na 24/7 Mulawin. Maganda yung luto ng pandesal nila doon, masarap. Kahit na matagal mo na siya, let's say mamayang hapon pa namin kakain, masarap pa rin yung pandesal niya. Pagkarating nga nila dito, tinimplahan agad ako ni Pinggoy ng kape, tapos yung mga bata, tinimplahan niya naman ng Ovaltine milk. Habang kumakain nga kami dito, nagising na rin pala si baby ko. And usually kasi meron niyang iyak-iyakan moment, kaya kailangan mo talagang lambingin ng bongga. Doon sa huling vlog ko, meron ako nabuksan na kitchen cabinet na kulay itim. Hindi pa na ikakabit yun, and I decided nga na sa sala na lang ipakabit. Buti na lang din talaga that day, hindi nakapunta yung landlord ko. Kasi if ever, baka yun nga na ikabit sa kitchen. Marami rin nagko-comment na mas bagay daw sa kitchen namin. Pasensya na talaga ko, hindi ko mailalagay yun sa kusina kasi para sa akin, mas gusto ko siya, mas nagandahan ako doon sa sala. Pero kung may isa pa niyan, why not? Ilagay natin sa kusina. Nung namalengke pala kami, bumili kami ng isang pack ng strawberry. Tapos ngayon ko lang nabuksan, ang daming sira na strawberry. Buti na lang, medyo marami pa naman yung okay na strawberry. So hiniwa ko na nga para makain ni baby ko. Tapos yung ibang natira pa, hindi ko sure kung pwede ba yung gawing milkshake pa or tapon na talaga. Kasi mukhang lamog na siya eh. Pero sa totoo lang, nakakapanghinayang kapag nasiraan ka ng prutas. Kasi sa totoo lang, napakamahal ng prutas ngayon, di ba? Maliwanag na rin at maganda na rin yung sikat ng araw. Kaya eto, at ilalabas ko na nga itong itim naming sampayan. Tapos meron ako nabasang comment na i-let ko na daw itong sampayan na itim. Then, maglagay na lang daw ako ng folding na sampayan sa labas. Actually, maganda rin namang idea yun. It's just that natatakot ako na baka mga lawang lang din yung folding sampayan. Considering na nauulanan yung pader namin dito sa tabi ng gate. At the same time, ito kasing itim na sampayan, as you can see, dito sa bottom niya, meron pa siyang parang pwedeng patungan. So, yan kasi yung patungan ng laundry basket namin para kahit papano elevated pa rin yung mga laundry basket namin. Kasi ito, nakapwesto sa laundry area. And kapag malakas ang ulan, natuloy yung tubig and diretso sa sahig. So, kung nakaangat yung mga laundry basket, at least kahit papano, hindi mababasa, diba? Gaya na lang nito, medyo may konting tulungan ng tubig dito. Kaya meron kami ditong sabitan ng mga cleaning essentials sa labas. So, at least organized doon yung mga panglinis dito. Gaya na lang nitong sponge mop, yung walis tambo, may floor brush, even yung panungkit namin, dito lang namin nilalagay. Pasensya na nga rin pala sa boses ko, namamaos na ako. Nag-start kasi to, nahawa ko ng mga sipon ng mga bata, tapos medyo inuubo. Ngayon naman, hindi na ako inuubo. Kaso, yung boses ko naman affected. Kaya habang may boses pa ako, for the voice over nga ako dito. Dahil medyo naipon na nga itong mga video sa phone ko. Tapos kapag sobrang dami ng videos nga sa phone ko, napupuno ang ending kapag meron ako mga kailangang gawa ng content. Hindi ko magawa, nai-stress ako kasi napupuno. Tapos kahapon pala, wala akong kahit ano yatang na-i-post, kahit mini vlog, pasensya na talaga. Buong araw kasi akong wala sa bahay. Meron akong pinuntahan, meron akong passion project. Char! Passion project yarn. Meron akong ginawang something na isi-share ko sa inyo sa mga susunod na araw. Kaya abangan kasi ako na-excite ako.
So, eto nga pala mga pinaglalabahan ko, mga decolor, tuwalya, bedsheet, mga punda. Pero yung mga puti, si Pinggoy na talaga yan dahil kailangan niya pa daw ibabad. Meron pala akong bagong skirt. Etong suot ko na bottom, skirt yan. Skirt na may short sa loob. So, ilalagay ko yung link niyan sa comment section or sa yellow basket. Kasi recently talaga nawiwili ako magsuot ng skirt. As in, kasi napaka-komportable niya. Naisip ko kasi kapag yung parang makarena style ang suot mo, 'di ba sa likod nun shorts. So may times sa parang kitang-kita or obvious na kinakain nga yung sa panglikod na part. So mas bet ko nga yung ganitong skirt na parang palda lang siya pero sa loob may short. Tapos ang sweet ni Pinggoy niyan kasi sabi ko nilalamok ako. Ayun, pinahiran niya ako ng insect repellent sa legs ko. Taray. So habang busy ako dito sa labas, syempre busy-busyhan din si Pinggoy sa loob. Siya nag-asikaso ng mga bata. At the same time, nagluto na rin siya. Kita mo naman, may kanin na. Tapos, nagluto pa siya dito ng afritadang manok. Pagkatapos ko nga kumain ng lunch, bumalik lang din ako dito sa labas para naman matanggal ko na yung ibang mga tuyo, para matanggal ko na yung mga hanger. Tapos, eto nga at nandito na yung aming landlord. So, meron siya ditong dalang pang drill na pwede sa semento, may pang level pa nga siyang dala. So meron akong shower curtain na bagong-bago, yung tigte 30 nga. Naisip ko, ay dito ko nga ilalagay muna para makover yung computer, yung TV. Kasi syempre magde-drill ng semento and for sure grabe ang kalat niyan. So naisip ko rin, ganito na lang, kapag magde-drill na si landlord ko, tatapatan ko rin ng vacuum, yung pinagdidrillan niya para at least higupin na lang ng vacuum. Yung mismong alikabok para kahit papano iwas stress na sa paglilinis mamaya. So, hindi rin naman nagtagal. Ayan at naikabit na nila yung bracket sa wall and naikabit na nga itong cabinet. So, ano siya ha? Stainless steel, metal, tapos adjustable yung height nito. Let's say, masyado mataas to for us. Pwede pa namin yung ibaba. Kasi nga yung bracket niya, may mga butas-butas. So, na-adjust yung level nito. And this cabinet is from SIV Home Deco. Yung link nitong cabinet, nasa showcase ko, pati na rin sa comment section. So, eto nga pala nagluto si Pinggoy ng kielbasa na sausage. 2 piraso yan. Sabi ko nga kay Pinggoy, gamitin na tong sandwich paper. Kasi, eto yung ibibigay namin sa landlord ko. So, pagkaluto niya, ayun, binalot agad at dadalhin na nga namin ito sa landlord na. Right after maikabit yung cabinet, umalis din agad yung mag-aama ko dahil pupunta nga sila sa kabila para bumisita. And ayan, ang dami ko pa rin sampay na hindi natuyo kasi umulan. So, ayun lang naman yung mga kaganapan for today. So, ang aasikasuhin ko naman bukas ay magtupi. Hopefully talaga matapos ko lahat dahil napakadami kong tupiin dito. Usually, meron din ako nababasang comment na parang may boses bata na tumatawa, umiiyak, ganyan-ganyan. Every time po kasi na nagvo-voice over ako sa mga vlogs ko, mga videos ko, madalas, andito lang din sa tabi ko yung mga anak ko. So, ayan, pagpasensyahan nyo na kung meron, ibang noise na naririnig dito. Inabot na nga ako ng gabi dito, hindi pa rin ako tapos sa pagsasalang. So, ayan, at for the salang na nga ako one last time bago tuluyang matulog. So, ayun lang muna for today's video.